Hello beautiful! Welcome back at Everything Nice with Mitch. Today ay hindi tayo magsasakulent dahil tayo ay pupunta ngayon at ipapasyal ko ngayon sa Aurora, sa probinsya ng Aurora. So exactly 3 a.m. ay umalis na kami sa aming tahanan. So ang biyahe ay 6 hours, Nueva Ecija to Kasiguran. So sa Kasapsapan Beach po ang aming punta. So, medyo umulan that night. I think it's the first rain in the month of May. So, medyo kinabahan din kami dahil baka pumagyo. Ala naman sa balita pero baka nga umulan is masira yung aming lakad. Pero, gumanda naman ng panahon, umaraw naman. So, dito sa province ng Aurora is marami kayong makikita more of the mountains, more of the buko. Ayan, yan kasi ang product nila. And kapag nakakita na kayo ng mga buko, ayan, so malapit-lapit na kayo sa dagat. Ayan. So ang ganda ng dito, rice fields ng Aurora. So first time ko makadaan dito. And eto na nga, nandito na kami sa Amper Beach. So huminto kami dyan para mag-take ng photos dahil ang ganda talaga ng vibes dito sa Aurora. So eto na yun. So let's look on this. Ayan. So ganito kaganda, ganito ka-peaceful ang dagat na ito. Ayan. So makikita nyo marami din siyang bato. So mostly is tulay po siya at nagpipicture ang mga tao dito humihinto dahil nga sa ganda ng view na ito. O diba? Ang ganda ng panahon, bongga. So last year, nagplan kami magpunta sa isang resort dito sa I think Dinadyawan pero hindi natuloy because of the bagyo. So nasira po yung tulay na yan. Hindi pa rin siya masyadong nagagawa dahil hindi man nakita sa video na ito pero maraming mga nasira, especially mga puno, yung mga bato, yung mga I think pahay yung iba. So nasira siya during the typhoon. Hindi ko na po matandaan kung sino siyang typhoon pero I'm sure malakas siya. Ayan. So ito na naman, rice fields na naman po ito. And ang ganda po ng view dito. Promise. Nakita nyo rin naman itong araw na ito, talaga naman sumisilip na sa likod ng mga ulap. Ang ganda talaga ng view. Ayan na ang mga buko. Pero malayo pa kami sa part na ito. Parang mga 3 hours pa ang biyahe. Pero nandito na kami sa Maria Aurora. So, ang naisip namin puntahan ng Kasapsapan Beach kasi maganda yung mga kwento-kwento at napapanood namin vlog about dito. So, ang napuntahan na namin is Dinadyawan, ang kasunod kasi is Kasiguran. So, dati, konti lang ang nagpupunta doon, pero ngayon, ang dami na. More of the riders ang nagpupunta po doon. So, makalayuan din kasi siya, and yung daan nga po kasi dito is bundok. So, nakarating kami sa resort at around 10 a.m. So, hindi pa pwede mag-in kaya eto, buti may dala akong ganitong panlatag pa at meron kami dalang adobo. So ayan, ito yung parking nila. So kumain muna kami dito ng agahan at 10 a.m. Pero may baon rin naman kaming snacks. Syempre, hindi pwedeng wala dahil masyadong mahaba ang biyahe. Ayan. So, nandito na kami sa part ng beach. Actually, niloko kami ng pinag-stayan namin. So, ang sabi nila is, yung pinapakita nilang picture dun sa kanilang Facebook ay hindi totoo. Kasi itong view na ito, yung may bundok, yun yung pinapakita nila, which is malayo pa sa resort nila. Kaya hindi ko na lang din sasabihin ang pangalan ng resort na ito. So, as you see, enjoy naman itong ang aming anak na si Wayne. So, feel niya talaga yung sand, and makita nyo naman, pino, yung mga sand dito. And, actually, naguguluhan din ako kasi, yung sand niya, may part na pino, may part na hindi. Pero, maputi naman yung, tawag dito, itong sand na ito.
Pero mas parang mas nagagandahan ko kasi yung sand dun sa pinuntahan namin last year November sa Burgos, Pangasinan. So hindi ko pa kasi na-upload yung video namin doon. So hopefully maisipan ko ma-edit din. So ayun, isa sa mga gusto namin is mapasyal nga itong aming uniko iho. Ayan. So, enjoy naman siya. Ayaw na din niya magpapigil na magpunta dito sa dagat. Oo. So, 1 year old. 1 year old na po siya. O, diba? Oo, ang bilis na din ng panahon. Ayan. So, enjoy naman ang batuta na ito. Ayan, kasama niya ang kanyang daddy na naglalakad sa dagat habang binibidyohan naman niya itong si Wayne. So, ayan, ito ay low tide. Afternoon na po ito. So, kapag afternoon, sabi nila low tide, and kapag morning is high tide. Ayan. So, hindi siya maagos or ma-wave, and tahimik lang sa part na ito. And noon time na yan, naligo kami ng around 2:30. Hindi malamig yung tubig, kundi mainit. Masarap maligo. O, ayan. O, diba? Feel niya talaga ang vibes dito sa beach, which is natuwa naman kami dahil mahilig din kasi siya talaga maligo. Mahilig talaga siya sa tubig. Kaya naisip din talaga namin na by this summer kailangan makapunta kami. E nagluto nga pala ako ng pansit canton. Oo. Merienda. So, mas less itong mapanis kaysa sa bihon. Oh. And then by night, nag-ihaw na si Habi ng liempo. So, minarinate ko na yan sa bahay pa lang. Tsaka ako nilagay sa ziplock. And then by night is, ayan. So, nasa cooler lang siya. Yes. So, may ihawan naman at merong table dito sa pinag-istayan namin sa resort na ito, which is hindi ko na nga din talaga sasabihin. Dahil mandaloko sila. Arot. Ayan. So, bumili nga pala kami ng, sa Dipakula, bumili kami ng isda, which is tuna and matador yata yung tawag dun sa isda na yun. Areng, di ko alam. Oo. So, by night, merong mga bangka, yung umiilaw na yan. Oo. So, naisipan ko lang silang kuhanan dahil trip ko lang. Hindi naman siya masyadong makita sa part na ito. Pero dagat po yan. So, may part dyan na walang kuryente. Ayan. Si mother nagpapakain ng aso. Ganyan siya kabait sa mga dog. Kasi dog lovers nga kami. Lumaki kami na dog lovers. Yes, because of our parent. Ayan. So, by ito, time na to is I think mga 9 a.m. is napakainit. 6 a.m. napakainit ng araw. Hindi kinakaya. Grabe. Oo. Ayan. So, 9 a.m. ba ito? Parang hindi. Parang, no, this is 6 a.m. So, sayang, sunrise po kasi dito. And hindi ko siya naabutan because, yun, pagod sa haba ng biyahe. Tas from duty, hindi naman din ako nakatulog na maayos. Nung gabing bumiyahe kami kasi maikli lang, and yun, nagagiyak-giyak pa ng mga gamit. Tapos from duty pa ako, and then sa biyahe nakaidlip lang, so which is pagod talaga pagdating ng night. Ayan, so second day na po ito. Ayan, si Wing, naka-rash guard na po siya, and ini-enjoy niya ulit ang buhangin dahil takot naman siya sa dagat. So, actually, hindi na rin ako naka-aura-aura dito sa beach dahil nga medyo pagka kasi nagbaon kayo ng iluluto nyo is magiging busy kayo para mag-prepare, and 4 kami plus si Wayne 5. So, kasama namin kasambahay namin, which is siya nagbabantay dun sa room, and then siya din nagpe-prepare at nag-iiwi kay Wayne. So, kami nagkukuk din kami. So, medyo nakakapagod pagka ganun. So, mas tipid din naman kasi kung magdadala tayo ng food. Ayan. O, diba? Kinukuha niya yung duck pero ayaw naman sakyan ni Wayne yung salvavidas. So, ganito yung itsura niya. Ito yung sinasabi kong part na pinapakita sa video ng resort na pinag-istayan namin
which is hindi naman pagdating doon kasi ang nakita namin is malawak na bato. So malayong lakaran pa from doon sa pinakita ko. So mag-iingat din kayo sa mga pinagpapabook nyo na mga resort, which is sa mga post nila sa Facebook, they would say na ito yung harap ng beach nila, pero pagdating mo doon is hindi naman pala, na someone is lying. And hindi natin gusto yung mga ganyan para lang ng mga tao na makapanloko ng mga tao para makapagpabook sa kanila. So ayun, mag-iingat tayo sa mga ganyang style. So, ito yung mga rooms, and ang binayad po namin dyan is 3,000 for 4 packs plus 1 toddler. And then, ayan po. Actually, okay naman yung lugar, pero ayun lang. Basta yung pangalan ng beach nila may kasapsapan. Beach Resort. Halaan nyo na lang kung sino sila. Ayan. So, meron din nga pala dito mga tent. You could put some tent here. Ang bayad yata ng rental ng tent is 300, and hindi ko na alam kung magkano magre-rent dun sa mismong beach na to. Baka siguro abutin ng 500. So kung gagamit lang kayo ng tent, mas makakamura kayo. Yun nga lang kasi is syempre mainit and wala din namang kuryente, and then the CR is dun kayo sa may CR na may provided naman sila dito. Medyo malayo lang siya sa part na yan na may mga tent. So, ganyan ang itsura. Nawala yung mga bato-bato because it's the high tide. Pero hindi po yan yung pinapakita nila sa videos nila, kundi yung sinasabi ko kanina na malapit sa bundok. So, okay naman sana. And yung staff nga lang nila is medyo attitude din because yung basahan daw is wala, bibili pa lang. So, saka naman nakakita ng ganong resort na ang tagal na ng resort, and then sobrang dami nilang, lagi silang fully book, but the basahan is bibili pa lang. Ganon. So, weird. And then, ayun, yun lang, medyo matagal lang din talaga mag-provide ng mga gamit. So, may mga pangluto pero matagal nila i-provide kasi ang sagot ng nakausap ko through chat is meron po ba silang lutuan, ganyan-ganyan. Like kawali, kutsilyo, pwede naman daw mag-provide kung meron, kung may available. So, nagdala na lang din kami ng sarili naming gamit na pangluto, and meron naman din doon bilihan malapit sa bayan. It's like siguro mga 10 minutes yung biyahe from the bayan. So, bago madadaanan nyo naman yun. So, what I advise is bumili na kayo ng isda sa Kasiguran, sa Dipakulaw kasi then Kasiguran or Dinadyawan. So, ganon. Basta Dinadyawan, Dipakulaw, and then Kasiguran. So, bumili na kami doon sa bilihan ng mga isda. Sayang nga kasi hindi ko nadala yung phone ko nung bumibili kami ng isda para nakita nyo yung scenario ng bilihan ng isda doon, yung mga fresh na fish, mga ganun. So, some are fresh, some are hindi. So, obvious naman din sa itsura ng isda kung marunong kayong tumingin. So, dito ay pabalik na kami, and ang ganda ng view na ito. So, ganyan yung mga view na makikita nyo once na nagpunta kayo dito. Ang ganda, at alam mo yung bundok na walang naninirahan, wala kang makikita na kung ano, malinis lang, pure trees of buko, puro buko. And what I advise you bago kayo pumunta dito, bumili kayo ng Bonamine because merong 500 na paliko-liko, parang bitukan ng manok. 500 siya na ganun. So,
kung may hiluhin kayo is better be bumili kayo ng Bonamine at inumin nyo yan. Magbaon kayo ng candy, magbaon kayo ng supot, kasi kung may hiluhin at sukahin kayo sa biyahe is magbublow talaga kayo, and wag muna kayong kumain ng marami. And magbaon na lang din kayo ng inyong mga lulutuin na pagkain and snacks para hindi na kayo mahirapan mamalengke, and para tuloy-tuloy na lang din kayo. So, may mga kainan din naman doon na pwede yung bilhan, and yun lang, just enjoy lang sa pagpunta, at kung driver kayo is mag-ingat na lang din kasi nga medyo matarik din ang mga daan. So yun lang, and thank you for watching it. Everything Nice at Mitch. I hope nag-enjoy kayo, and if you do, please don't forget to hit the like and subscribe button, and pa-share na din sa inyong mga friends and family. So anong palagay niyo, maganda ba sa beach na ito? So for us, okay naman, maganda naman, and nag-enjoy naman kami sa pag-swim. So syempre hindi na tayo makapag-video habang nagsiswimming. Syempre mababasa ang cellphone. Ayan. So yun lang, and God bless.